Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin, pag-aalaga na naman ang mga bagong panganak na piglets. Ayan, so 2024 isang napakagandang simula sa mga magbababoy. Napakaraming mga katropa natin, napakababa ng presyuhan sa kanila. Pero ngayon, unti-unti na namang nakakangiti ang ating mga katropa kasi nga unti-unti na namang tumataas ang presyuhan ng baboy. Kudos sa lahat, sana maging masigla, maging asensado itong 2024 na pagpasok ng taon para sa ating lahat. So eto na guys, pag-usapan natin etong tungkol nga dito sa pre-starter feeds. Paano ba pinapakain to? Hanggang kailan tayo magpapakain? At ano ba ang tamang timbang ng baboy bago tayo lumipat sa pre-starter papunta sa starter? So ano ba yung tamang timbang ng baboy para masiguro natin na talagang okay na sila na ilipat na natin sa kasunod na feeding program na gagawin natin sa ating mga alagang baboy. Ito nga guys, bago tayo magsimula, so napakaraming mga feeds sa company yung pwede natin pamilihan, pero mas tiyak tayo doon sa mga branded na sigurado, di ba? Pero kung tayo naman ay may sapat ng kasanayan, kaalaman sa pag-aalaga ng baboy, maaari na tayo guys mamili ng mga feeds na gusto nating gamitin base na rin sa mga previous experiences natin. Doon sa mga bago nating katropa na bago lang sa pag-aalaga ng baboy, mas maganda guys gumamit kayo ng branded na feeds para masiguro ninyo na talagang makuha nyo yung tamang resulta. Huwag muna kayo guys gumamit ng mga second class na feeds o yung mga nasa lower tier kung kayo ay baguhan sa pag-aalaga ng baboy. Kasi importante na kapag nag-aalaga ka ng baboy, makuha mo yung tamang timbang, tamang resulta, at syempre sa bandang huli, kumita ka. Ito na, pag-usapan natin. Ilang nga ba yung feeds na dapat nating ipakain sa pre-starter period sa ating mga alagang baboy? Pag-usapan muna natin guys. Ang baboy, ang piglets, mula pagkapanganak hanggang sa medyo lumaki-laki siya, is kailangan muna natin pakainin ng booster feeds, diba? So, mula pa dede, pakakainin natin ng booster feeds. So, magre-resulta yan sa halos 30 days na pag-aalaga na hindi pa natin ginagamitan ng pre-starter. Booster feeds pa lang yun, diba? So, yung booster feeds, halos 1 kg yung pwedeng makonsume ng ating mga alagang baboy bago natin ilipat sa pre-starter. Ito ay makakatulong para at least magkaroon na ng sapat na kasanayan para kumain yung ating mga alagang piglets. Baboy, kapag pinakain natin ng booster feeds ay dapat 0 to 10 kilograms. Dapat ang baboy ay magtimbang na ng 10 kilograms sa loob ng 30 days na pagpapakain ito. 1 kilo lang yung dapat nating ipaubos. Ayan. So, dito guys sa booster feeds, kapag nagtimbang na guys yung baboy ng 10 kilograms, maaari na nating ilipat sa pre-starter. Ibig sabihin sa pre-starter, nag-expect tayo na yung baboy mula 10 kilograms, at least pagkatapos ng pre-starter period is maging okay na sila at tumimbang ng halos 25 kilograms. So yun talaga guys yung pre-starter period, between 10 kilos papunta sa 25 kilos, at introduction yun papunta sa pre-starter period, which is 25 kilos to 50 kilos yung ating mga alagang baboy. Ilan araw ba natin sila dapat pakainin? Ito muna, mula 30 days mula pagkapanganak hanggang sa 60 days, ibig sabihin sa loob ng 30 days o isang buwan na pagpapakain ng pre-starter sa ating mga alaga, maaari nating ipaubos yung 25 kilograms. Minsan 19 to 25 kilograms ang maaari nating ipakain sa ating mga alagang baboy. Pero usually sayang naman kung 19 kilos lang yung ipapakain natin, di ba? Gawin na natin 25 kilograms para at least isang sako sa bawat isang baboy yung allocation natin. At sa ganyang sistema, ganyang paraan, mas madali yung computation natin. Ito na guys, tanong ng marami. Magkano ba yung magagastos natin sa 25 kilograms na pre-starter? Usually guys, on average, ang mga pre-starter ay nagre-range between 55 to 62 hanggang 65 pesos per 1 kilograms. Ito na nga guys, yung napili natin na feeds na gagamitin natin is yung 58 pesos per kilograms. Ibig sabihin, kung 25 kilograms multiply by 28 pesos, ibig sabihin quality feeds na po yan ha. Isa sa mga nangunguna at leading brand na. Usually kasi yung pinaka leading brand halos
62 pesos, 61.50 ang pricing nila. Pero etong napili natin is 58 pesos per kilograms sa pre-starter at mag-average ng price yung per sako o 25 kilograms na pre-starter ng 1,450. Sapat na yan guys para sa isang buwan na pagpapakain sa isang alagang piglet. Eto guys, 1,450 okay na ba yun? Sulit na ba yun? I-expect natin na yung baboy titimbang na hanggang 25 kg. So at least maabot niya, ma-reach niya yung 25 kg na target natin kapag pinakain natin ng maghanda itong ating alagang baboy. Kabady, paano ko ba palalamunin yung baboy sa loob ng isang buwan ng pre-starter? Paano ba yung sukat? So eto guys, mula week 4, mula pagkapanganak na week 5, ayan, week 5, week 6, week 7, week 8. So, ibig sabihin, 30 days, di ba? O, igawin na natin, idagdagan pa natin ng isang week pa. So, maaari tayong magsimula mula 500 grams, ayan, 500 grams, 750 grams, hanggang 1 kilo. So, depende sa kung ano yung kayang i-consume ng baboy. Ito, wag nating i-overfeed yung ating mga alagang piglets at saka palamunin kung hindi pa talaga kaya guys. Dahan-dahan tayo, gradual lang, kasi nga, mga piglets pa yan, lalong-lalo na, hindi pa sila sanay talagang lumamon, sanay kumain. Maaari nating simulan kahit nga 150 o 250 grams kung yun lang talaga yung kayang i-intake ng ating mga alagang baboy, at sa bandang huli doon na lang tayo guys mag-adjust para at least mapaubos natin yung 25 kilograms. Kung gagamitin natin guys na computation yung 500 grams per day, 500 grams per day sa second week, sa third week 750 grams at 1 kilo per day naman sa fourth week, is maaaring mag-average ng 19.25 kilos ang maaaring makonsumo ng ating mga alagang baboy. Imagine, sa isang sako ng pre-starter is may turong 25 kilos at gusto natin ipaubos yung 25 kilos. So, mag-adjust na lang kayo guys para at least hindi masayang yung binili nyo na isang sakong feeds at papaubos nyo. Gusto natin talaga kapag napakain natin yan sa alagang baboy is mula 10 kilograms introduction ng pre-starter, makuha natin yung target weight natin, which is umabot siya ng 25 kilograms. Bakit 25 kilograms? Kasi 25 kilograms ang ideal weight para at least mailipat natin sila sa susunod na feeding program natin, which is starter. Yun na yung talaga, yun na yung simula ng bakbakan bago tayo pumasok sa grower, at syempre gastusan na naman para sa ating mga magbababoy. Siya nga pala guys, sa pre-starter period, wag nating sobrahan ng pagpapalamon sa ating mga piglets para hindi magtae. Ibig sabihin kung ano lang yung kaya ng piglets, di ba? Pero isa pang importante, wag rin naman nating tipirin, kasi nga sinasabi nila, the more na mas pinakain natin yung ating mga piglets, mas malaki yung average ng magiging timbang nila at bigat sa bandang huli. So magkakaroon ng dagdag na additional kilo yan pagdating nila ng grower stage o pagdating nila ng finisher bago natin ibenta. So ibig sabihin nakakatulong ito para sa mabilis na paglaki ng ating mga alagang baboy. Kung ano yung pinakain natin simula pa sa kanila, makakatulong yan sa bandang huli sa finish o end product bago natin ibenta, lalong-lalo na yung mga fattener. So importante guys yung pre-starter period sa ating mga alagang baboy dahil yan yung magiging foundation nila para sa kanilang paglaki. At syempre, eto guys, make sure lang na kung ano yung pinapakain natin sa ating mga alagang baboy, alam naman natin, hindi biro ang pagbili ngayon ng feeds. Napakamahal na ng feeds, napakamahal na ng mga operational cost. So, importante na makuha natin yung tamang resulta, tamang timbang, tamang bigat sa ating mga alagang baboy, lalong-lalo na dun sa mga iba nating katropa na yung presyuhan guys sa kanilang lugar hindi kasing presyo yung nasa ibang lugar. Yung iba 130, 120 ang presyuhan sa kanilang live weight, samantalang sa ibang lugar is nag-average na ng 190 to 100 pesos. Dun sa ibang lugar na ganun yung average, talagang super kitang-kita na sila. Pero dun sa mga katropa natin na 120, 130, napaka-challenging guys ng environment sa kanila, kaya para-paraan na rin sa mga katropa natin. So, mas maganda guys, kung ganyan yung sitwasyon, doon na kayo guys magdagdag ng iba't ibang uri ng pakain sa grower stage. Pero pagdating guys sa pre-starter period, make sure na mas magandang feeds yung gamitin ninyo para mas mabilis lumaki ang inyong mga alaga. Tapos evaluate nyo na lang kung ano yung gusto nyong maging sistema sa inyong baboy, kung gagawin yung fattener at pangbenta, o kung gagawin yung dumalaga o junior boar.
So, ayan guys, nalaman nyo na 1,450 o 1,400 pesos ang maaaring magastos sa pre-starter period na pagpapakain sa ating mga alagang baboy. Kaya doon sa mga gustong pumasok sa negosyo ng pagbababoyan, hinay-hinay lang, relax, chillax at pag-aralan nyo muna kung kaya nyo bang sumugal at gumastos ng malaki sa inyong mga alagang baboy. Imagine, 10 baboy. Sa pre-starter period, gagastos na kayo ng 14,000 pesos o 14,500 pesos. Kaya pag-aralan yung mabuti bago kayo pumasok sa negosyo ng pagbabuyan. At siguraduhin ninyo na maganda yung presyuhan sa inyong lugar para siguradong kumita kayo at hindi kayo malugi. Napaka-importante ngayon talaga i-value natin yung ating money na pinaghirapan kasi nga hindi naman basta-basta napupulot ang pera at napakahirap kitain. Bawat sentimo pahalagahan natin at i-value natin dahil para sa sarili natin at para sa pamilya natin. So maraming salamat mga katropa. Ito si Kabady Moko. Basta usapang negosyong baboyan, asenso sa negosyong baboyan, Kabady Moko yan. Hanggang sa muli mga katrops, maraming salamat at paalam.